balahibo habang pinapalo ng lola nito. "Jillian?" Buong-buong boses ang narinig ni Shaira. Nakatuon kina Bibo at Nanay Puring ang kanyang atensyon kaya hindi na malayang pumagitna ang lalaking may-ari ng boses. Napawi ang kanyang ngiti, hinanap ng mga mata ang lalaking pinagmula ng boses. Literal na huminto saglit ang paghinga ni Shaira nang mamukhaan ang bisitang tinutukoy ni Tatay Lauro. Ang huling bisita na inaasahan ni Shaira na tutuntong sa farmhouse. Hindi sa kanya nakatayo ng bisita kundi kay Jillian na nang itoon niya ang mga mata sa bata, nakitang nabura din ang ngiti. "Papa?" Malinaw na iniusal ni Jillian. Umalis ang bata sa pagkakaupo at nagtatanong ang mga matang tumingin kay Shaira bago tumingin ulit sa bisita. "Papa!" Galak na sigaw ng bata nang tila mapagtanto na hindi siya nagkakamali nang nakikita ang lalaki sa larawan na iniingatan ni Jillian ay naroon. Nakatayo ilang hakbang mula sa bata, hawak ang isang daisy. Tinakbo ni Jillian si Marco. Umaklo naman ito na parang lalaking tatanggapin ang pagsalubong ni Jillian ng yakap. Dumulas ang huling 3 sobre mula sa kamay ni Shaira. Hindi siya nagkakamali sa nakikita. Nasa loob ng kanilang bakuran ang lalaking inimbitahan, ngunit hindi nagparamdam. Ang tunay na ama ni Jillian, si Marco Galvez. "Happy birthday!" Yon ang nahulaan ni Shaira na sinabi ni Marco kay Jillian base sa pagbuka ng bibig nito bago iniabot sa bata ang daisy. Ngiting-ngiting kinuha yun ni Jillian bago mahigpit na yumapos sa leeg ni Marco. Wala sa loob na napahawak si Shaira sa backrest ng upuan. Nagpaunlak sa imbitasyon niya si Marco. Hindi niya mapigilang isipin kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing iyon. Bakas na bakas sa kilos si Jillian ang kagustuhang makasamang ama sa litrato lang nakikita. 6 na taon na tiniis ni Marco si Jillian. Bakit siya aasa na handa na maging ama ang lalaki? Natagpuan ni Shaira ang sarili. Sinusundan ng tingin ang mag-ama sa buong gabi ng kasiyahan. Natatakot siya para kay Jillian. Hindi siya gustong masaktan ng bata sa huli. Nagpasya si Shaira na lapitan na si Marco. Mag-isa sa mesa ang lalaki. Nakatuon ang mga mata kay Jillian abala sa mga batang nagpapakuha ng pictures. Patapos na rin ang selebrasyon. Isa-isa nang umaalis sa mga bisita. Oras na para kausapin niya si Marco. Bilang ama, dapat lang na dumating ang lalaki. Ganon pa man, ay nagpapasalamat pa rin si Shaira sa pagtugon nito sa imbitasyon. Walang katapat na halaga ang nakita niyang saya sa mukha ni Jillian. Tinupad ng pagdating ni Marco ang wish ng bata. Tinungo ni Shaira ang mesa na kinaroroonan ni Marco. Nakatutok ang tingin ng lalaki kay Jillian kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan si Marco. Mas matangkad pa lang lalaki kaysa sa tinatansyang height nito base sa larawan. Malaking bulas si Marco. Nasa tamang lugar ang mga muscle. Napansin niya, mas mature ang dating at mas may karakter ang anyo nito kaysa larawan. Seryoso ang dating ng lalaki. Tila mahihirapan ng kahit sino na pangitiin. Sa tulad nga ni Shaira, nasanay sa warmth at affection mula sa mga tao sa paligid. Hindi niya gusto ang ganong katangian ng isang tao. Magdadalawang isip siyang lapitan si Marco dahil sa tila invisible shield na nakapalibot dito. Naramdaman yata ni Marco ang kanyang pagmamasid. Tumawid ng upo ang lalaki. Kasunod na marahang pagbaling sa kanyang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ni Shaira alam kung bakit nawala sa isip ang scripted na sasabihin. Nasa tapat na siya ni Marco at nahagila pa rin niya ang sasabihin. Kaswal na nakatingin ang lalaki sa kanya. Base sa anyo, tila inaasahan na ang kanyang paglapit. Ngumiti si Shaira. Sa maraming pagkakataon ngiti ang sumasagip sa kanya sa mga sitwasyong tulad ng sandaling iyon na nag-iisip pa ng sasabihin. She is happy. Samantalang kay Jillian na nakita niyang buhay na buhay ang ngiti sa gitna ng garden, may nasabi siya kay Marco. "Thank you for coming, Marco." Nakatitig pa rin siya sa bata. "You've made Jillian very happy on her birthday." Hindi umimik si Marco. Pagbaling na Shaira ay nakatingin pa rin ang lalaki kay Jillian. "May ipapakiusap sana ako." Naalala na ni Shaira ang inihandang sasabihin. "Kausapin mo siya bago ka umalis. Marami na siyang tanong tungkol sa iyo na hindi ko magawang sagutin. Ikaw naman ang nakakaalam sa mga sagot sa tanong niya, kaya ikaw na ang magsabi." Matalinong bata si Jillian.
Wala kaming nilihim ni Lola Carmela sa kanya. Alam niya ang totoo. Alam din niya kung gaano namin siya kamahal. Matagal na hindi kumibo si Marco. Maya-maya'y marahang tumango. Hindi alam ni Shaira na ganoon katahimik ang isang Marco Galvez. Hindi kababakasan ng kahit na anong emosyon ng mukha at mata ng lalaki. Pakiramdam niya'y nakasuot to ng makapal na maskara, nagtatago sa tunay na emosyon. Sa tingin ni Shaira, hindi na magsasalita pa si Marco, kaya nagpa siya na lang siyang umalis. Pakiramdam niya'y katahimikan ng paraan ng lalaki ng pagtataboy sa kausap. Hindi siya handa sa ganoong klase ng katangian ni Marco. Gusto niya dumistansya na rin kaagad. Shaira? Hindi niya inaasahan ang pagtawag ni Marco. Sa wakas, inalis na kay Jillian ang buong atensyon. Tumayo ang lalaki. Tumawid ng isang hakbang ng pagitan nila. Ilang segundong nakatingin lamang si Marco sa kanya na para bang naghahanap ng sasabihin. Thank you. Mababang sabi nito. Hindi ako magaling mag-express ng emosyon o mga salita. Sorry, Tila naghahagilap si Marco ng susunod na salita. Kapag dakay huminga ng malalim, salamat sa imbitasyon. Tahimik na tumango si Shaira. Ikaw ang ama ni Jillian, Marco? Saglit na natahimik si Marco. Tila lumunok pa. Hindi ako naging ama sa kanya ng maraming taon? Maintindihan niya kaya kung ipapaliwanag mong side mo? Nanahimik muli si Marco. Maya-may narinig ni Shaira na huminga na naman ng malalim ang lalaki. Pagbaling nga nakatingin na to sa kanya. Hindi na ako babalik ng Taiwan, Shaira. Lagi na ako makikita ni Jillian. Umawang ang kanyang labi. Napatitig sa mga mata ni Marco. Kukunin ba nito si Jillian? Puminid ang kanyang bibig. Kahit di nakikita ang sarili, alam niya, dumiin ang kanyang anyo. No, hindi ko kukunin sa'yo si Jillian. Nabasa yata ni Marco ang iniisip niya. Hindi na itago ni Shaira ang relieved na pahinga. Hindi rin ako papayag na basta mo na lang siyang kukunin sa akin, Marco. Del Valle ang pangalan ni Jillian at wala ang pangalan mo sa birth certificate niya. Hindi ko alam ang issues ninyo ni Diana at hindi ko na rin gustong malaman pa. Ang concern ko lang sa Jillian. Ako na ang tumatayong ina sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi mo siya basta-basta makukuha. Tahimik lamang si Marco. Kung di lang dahil sa malalim na paghinga ng lalaki, iisipin ni Shaira na wala na siyang kausap. Gusto kong maging bahagi na ng buhay ng anak ko, Shaira. Gusto ko lang maging ama kay Jillian mula sa oras na to. Napamaang si Shaira. Nagulat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya ilalayo sa inyo. Ako ang lalapit sa anak ko, sa ayaw mo man o sa gusto mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Shaira. Mananatili ako sa Victoria para makasama si Jillian. Shaira, pupunan ko ang mga taong wala ako sa buhay niya. Mahabang sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Sa tansya ni Shaira ay hinuhulaan din ni Marco ang kanyang iniisip. Charito! Napatigil si Shaira sa pintuan pa lamang nang sumenyas ng kanyang kapatid na huwag siyang maingay. Shhh! Ani Charito, napapangiti. Isa sa maraming katangian na naglapit sa kanya kay Charito ay ang mga mata nitong laging nagpapahayag ng warmth. Kung may anghel sa lupa, hindi na si Shaira magtataka na isang kanyang adopted sister na sa ngiti at titig pa lang ay para bang gustong mahalin lahat ng nasa paligid nito. Tumayo si Charito at lumapit sa kanya. Sa labas tayo, nakatulog na si Anthony eh. Inawakan siya nito sa braso at iginiya papalabas. Si Anton malapit na kaibigan ni Charito. Ayon sa kwento ng kanyang kapatid, mula nang mumuhay mag-isa sa Maynila. Si Anthony ang naging bagong kapamilya nito. Si Anthony raw ang naging lalaking version ni Shaira sa buhay nito. Lahat ng kwento ni Charito kasama na si Anthony. Ilang beses nang sinama ni Charito sa farm ang lalaki. Hindi nga lang nabanggit ng kapatid na maging sa pagtulog, tinititigan pa rin ito si Anthony. Pinigil ni Shaira ang pilang ngiti. Charito ha, hindi mo nabanggit kasama sa maraming bagay na pinagkakabalhan mo ang titigan si Anthony habang tulog. Sinikon niya to sa tagiliran. Matagal mo nang ginagawa yan no? Biglang kinabig ni Charito pasara ang pinto. Namilog ang mata ng kapatid. Di nakaligtas kay Shaira ang pamumula ng mga pisngi ni Charito. Tinawagan niya ang kapatid. Aha, bakit ka nagbablush? Ibig sabihin, hindi lang kaibigan ang tingin mo sa... Oh my God! Di na ni Shaira na ituloy ang pangungusap dahil tinakpan na ng Charito ang kanyang bibig. Nakulong sa kamay nito ang kanyang tawa.
Na mga sumunod na sandali ay nagtatawanan na silang parang teenagers. Namumula pa rin ang pisngi ni Charito nang hilahin siya papasok sa kanyang silid. Shhh! Tila nagpapanik pa na saway nito. Nalalo pang nagpatawa sa kanya. Guilty ka talaga? Tukso pa ni Shaira. May mga feelings ka sa kaibigan mo na tinakpan ulit ni Charito ang kanyang bibig. Nagtama ang kanilang mga mata. Maya-maya lang pumuno na sa silid ang sabay nilang pagtawa. Tinungo ni Charito ang pinto at ibinaba ang lock. Bumalik ito at hinila siya papaupo sa kama. Hindi ko alam kung kailan nag-iba. Shy. Umpisa ni Charito sa confession. Shy ang tawag niya sa kapatid. Tulad ni Lola Carmel at iba pang mga tinuturing na pamilya sa farm. Matagal na kaming magkaibigan, di ba? Wala naman akong romantic interest sa kanya. He is just Anthony, the nice guy. The handsome neighbor and friend. Siya ang lagi kong tinatawagan para kwentuhan ng kung ano-ano lang. Ang lagi kong kasalo sa pagkain. Si Anthony na mas gustong mag-celebrate ng birthday sa sala ng bahay natin sa Calle Amor dahil nag-away ang ama at kapatid niya sa mismong birthday niya. Sanay na akong lagi siyang nasa tabi ko. Nakita niya rin ako when I was down. Kahit alam niyang lahat ng negative qualities ko, mas pinili niyang maging kaibigan pa rin. At si Anthony na tinititigan mo tuwing natutulog? Putol ni Shaira. Nanunukso ang ngiti. Naaaliw lang ako. Depensa ni Charito. Namumula na naman ang mga pisngi. Hindi ko naman dating ginagawa yun. Ngayon na lang. Mula nung lagi siyang nakakatulog sa bahay ko sa pagod. Napahagod to ng paulit-ulit sa sariling buhok. Hindi ko gusto ang pagbabago sa feelings ko. Maniwala ka, Shy. Hindi ko nga alam kung paano ko itatago para hindi siya makahalata eh. Hindi ko gustong may mag-iba sa friendship namin. Nung time na nasa ospital ang kapatid niya at comatose, yun ang oras na sinasabi mo na lagi siyang pagod? Tumango si Charito. Natatandaan ni Shaira na mga panahong iyon, siya ang laging tinatawagan ni Charito. Para kwentuhan ng maraming inaalala nito. Nagkuwento rin ang kapatid ng pabirong advances ng kapatid ni Anthony na si Hiro. Hindi naman formal na nanligaw kay Charito si Hiro pero sweet daw at ilang pagkakataon pa. Hinalikan ni Hiro si Charito na hinayaan naman ng dalaga. Naisip pa nga ni Charito na nahuhulog ng loob nito kay Hiro na sa tingin ni Shaira ay narealize si Charito na dala lamang ito ng pang-aakit na playboy na kapatid ni Anthony. Sa hula ni Shaira, narilito pa noon ang kanyang kapatid sa damdamin nito. Pero ngayon, sigurado na si Charito na si Anthony ang talagang gusto at hindi si Hiro. Natatandaan pa ni Shaira nung lumayo si Charito sa Maynila ng ilan pang linggo. Hindi nagsabi ng dahilan ng kanyang kapatid. Ngayon, nahulaan na niyang may kinalaman ng magkapatid na Hiro at Anthony sa biglaang pag-uwi ni Charito. May girlfriend na si Hiro, kaya hindi na itong nasa pagitan ni na Anthony at Charito. Kinilig pa nga si Shaira sa love story ng mga ito na naikwento rin ng kapatid. Sa palagay niya ay takot na ang pumipigil ngayon kay Charito. Takot na mas piliing panindigan pa ang tunay na damdamin kay Anthony. Hindi alam ni Anthony na tititigan na siya pagtulog. Nagpipigil ng ngisi si Shaira. Umungol si Charito. Siyempre, hindi. Tulog eh. Natatawa na rin ito. Tinampas pa ni Shaira ang mas lumapad ang ngisi. Ano namang nirealize mo habang nakatitig ka sa kanya? Gwapa pala siya, Shy. Pumuno sa silid ni Shaira ang malakas nilang tawanan. Si Anthony ang naging topic nila ni Charito buong araw. Salamat sa pag-uwi ng kapatid sa farm. Saglit na nakalimutan ni Shaira ang malalim malungkot sa dibdib. Lungkot na naiwan ang pagkamatay ni Lola Carmelia. Ngunit nang muling bumalik si Charito sa Calle Amor, nagbalik sa dibdib ni Shaira ang bigat na dating naroon. Ang pakiramdam na mag-isa na naman siya. Ang pakiramdam na iniwan na talaga sila ng kanyang kinikilala at minahal na lola. Sa pagtatapos ng bawat araw na mag-isa lang sa silid, nilalamon si Shaira ng lungkot. Para ibsan ang lungkot, mas pinili pa ni Shaira na palaging matulog sa silid ni Jillian. Pero magtatapos din pala agad dahil seryoso si Marco sa pagpasok sa buhay ni Jillian. Kapansin-pansin ang kakaibang sigla ni Jillian na mga sumunod na araw na inihahatid at sinusundunan ni Marco sa school. Umupa na isang apartment sa Victoria si Marco. Palaging ginagabi ang lalaki sa bahay ng mga Del Valle. Halos hindi kasi humihiwalay dito si Jillian tuwing nagkakasamang mag-ama. Tuwing weekend sa pag-uwi ni Shaira sa Corazon, nahahatak pa rin si Jillian si Marco. Nagboboluntary naman ang lalaki na maging driver nila.
Gusto sana ni Shaira na sila na lang ni Jillian ang magbonding pagdating ng weekend, pero nakikita niya, binabawi ng bata ang mga lumipas na taon na hindi nakasamang ama. Pinagbigyan lang niya si Jillian. Mas mahalagang makita niya na masaya ang bata. Ma, 2 days pa rin po tayo sa farm? Tanong ni Jillian habang nasa biyahe sila patungo sa Corazon ng umagang iyon. Tumango si Shaira. Tahimik siyang nakaupo sa backseat habang si Jillian nasa passenger seat at kinukulit ang ama na abala sa manibela. Game na game naman si Marco na sabayan ang maraming kwento ni Jillian. Naaaliw si Shaira na pakinggan ang mga ito. Bakit baby? Gusto mo bang umuwi ka agad? Malambing na balik tanong niya. Si Papa kasi, sabi niya aalis din daw siya later. Uuwi rin ba tayo pag uwi niya, ma? Maglalaro pa kasi kami ng Scrabble sa room ko eh. Pwede naman tayong mag-Scrabble sa farm, Jillian, sambet ni Marco. Nakangiting sinulya pa ng anak. May aasikasuhin lang si Papa bukas ng maaga, tapos babalik ako sa farm ng gabi, okay ba yon? Masaya ang ngiti ni Jillian nang tumango ng sunod-sunod. Hindi po muna ako matutulog. Pay pa po tayo pagdating mo pa, ha? Sure, baby. Nakinig na lang si Shaira sa usapan ng mag-ama. Hindi niya namalayan ang oras na lumipas sa biyahe. Nag-enjoy siya sa masayang usapan ni na Marco at Jillian. Pagdating nila sa Del Valle, farm sa Corazon, masayang sinalubong sila ni Nanay Puring. Kasama ng matanda ang dalawa sa mga kasambahay na kumuha ng kanilang mga gamit at nagpasok sa farmhouse. Nag-iikot sa paligid ng farmhouse ang mag-ama nang lapitan ni Nanay Puring si Shaira. Hindi may pagkakaila ang sigla sa anak mo, Shay. Shay na rin ang tawag na matanda sa kanya bilang isa sa pinaka malapit na tao sa kanyang buhay. Ganon din si Tatay Lauro at ang pamilya, at si Mayor Willard at ang anak na si Cherry na itinuturing niyang ikalawang pamilya. Halos hindi nga ako humiwalay yan sa ama. Nay, kamusta ang ugnayan niya ni Marco? Ginagabiho siya madalas sa bahay. Hindi ka ba natatakot na baka mapalapit ng gusto si Jillian at mas piliin niya na ito kaysa sa'yo? Di nakasagot si Shaira. Ang totoo, hindi lang niya naisip ang tungkol doon, pero yun talaga ang kanyang kinatatakutan. Hindi lang niya magawang unahin ang emosyon dahil sa sayang nakikita kay Jillian. Hindi niya kayang alisin sa buhay ng bata ang taong nagbibigay rito ng ganong uri ng kasiyahan. Hindi niya kayang maging selfish. Umaasa na lang si Shaira sa natatapat si Marco sa binitawang salita. Gusto lang maging bahagi ng buhay ni Jillian na wala itong planong kunin ang loob ng bata at sa huli ay ilayo ito sa kanya. Hindi ko gustong isipin, Nay, sana hindi yun naiisip ni Marco. Siguro naman, bibigyan din niya ng halaga ang 6 na taong nagpag-aalaga kay Jillian. Pareho kami ng bata ng may emosyon. Hindi niya maaaring baguhin ng ganoon ang buhay na pareho naming nakasanayan ni Jillian. Kailangan ni Jillian ng ama, pero hindi ho siguro niya kakalimutan na ang mga taong naging masaya na kami ni Nola Carmela at wala pang ama niya. Ilang segundo, pinagbastan siya ni Nanay Puring bago ito muling nagsalita. At sa tingin ko naman ay mabuting tao si Marco. Walang dahilan para mag-alala tayo. Tumango na lang si Shaira. Sumabay na sa pagpasok si Nanay Puring sa kabahayan. Dumiretso siya sa silid at nagbihes. Bumaba na rin kaagad si Shaira para tumulong sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Mas gusto niya na nasa ibaba at nakikipagkwentuhan kay Nanay Puring at sa mga kasambahay kaysa magkulong sa silid. Nahulaan niya, lunchtime matapos ang kanilang magbonding na mag-ama. Hindi nga nagkamali si Shaira. Pasado 11:00 na nang unang dumating sina Marco at Jillian na parehong naliligo pa sa putik. Karga ni Marco si Jillian, nagkukulitan pa rin. Kasunod ng dalawa si Tatay Lauro na napapailing-iling. Nahulog sa palayan ang dalawang yan, Shay, sabi ni Tatay Lauro. Hindi nakaligtas dito ang pagkabigla na rumihistro sa mukha ni Shaira. Gusto ni Jillian na panoorin sa malapitan ang mga tao na abala sa palayan. Hindi ko naman akalain na hindi sanay tumawid sa palayan itong si Marco. Malikot si Jillian. Tay Lauro, agap ni Marco. Pinipigilan ng kamay ni Jillian na nagpapahid ng putik sa mukha nito. Nawalan ako ng balanse. Hindi na ako malikot. Depensa naman ni Jillian. Malambot yung lupa kaya po tayo nahulog. Ano ba kasing ginagawa niyo sa palayan? Hindi napigil ang sabi ni Shaira.
Sirulya pa na may disgusto si Marco. Nasa paligid lang kayo ng bahay kanina. Iniisip ko naglilibot lang kayo at sumasagap ng sariwang hangin. Hayan, umabot na pala kayo sa palayan. Hindi pa kayo nakontento. Nilublob niyo pa sa putika ng mga sarili ninyo. Hindi niyo man lang naisip magbihis muna. Ansel! Malakas niyang tawag sa isang kasambahay na agad lumapit. Samahan mo sa banyo sa baba si Jillian. Ako lang kukuha ng bihisan niya. Tumango agad ang kasambahay. Hinintay na ibaba ni Marco ang bata. Pareho namang natahimik ang mag-ama. Natigil na sa pagkukulitan pagkatapos ng litanya ni Shaira. Malapit na siya sa hagdan nang may maalala. Nilingon niya si Marco. Ang alam niya aalis din ang lalaki pagkahatid sa kanila. Wala siyang napansing gamit na bitbit nito kanina. Huwag niyong pahihiramin ang bihisan ng lalaking yan, Tay Lauro. Hayaan niyo siya na bumalik sa Victoria na mukhang taong putik. Hindi na ni Shaira pinansin ang pagtuturo ni Tatay Lauro para itagong pagngiti. Si Marco naman bumuka ang mga labi na parang may sasabihin. Bumakas ang gulat sa mga mata. Tumalikod na si Shaira. Umabot pa sa kanyang pandinig ang boses si Tatay Lauro. Alika iho! Doon tayo sa bahay ng panganay ko. Luma na't hindi kasya sa iyo ang damit ko. Kay Luis tayo humiram ng bihisan mo. Mainit pa ang ulo ni Shai, pero mamaya lang. Siguradong mapapabili na yan ang maisusuot mo pabalik sa Victoria. Paglingon ni Shaira, magkasunod na naglalakad palabas ng bakuran ang dalawang lalaki. Nagkukwentuhan na parabang matagal nang magkakilala. Hindi na siya magtataka. Likas ang galing ni Tatay Lauro sa pakikisama at si Marco naman, napailing na lamang siya. Wala talaga yatang balak na umalis ng Corazon ang hapong iyon. Walang dalang gamit si Marco pero ayun, pinahamak ang sarili sa palayan. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa pinaggagawa ng lalaki. Shy, boses ni Nanay Puring mula sa likuran. Nasa kitchen counter si Shaira ng mga sandaling iyon. Hinihintay niyang matapos si Ansel sa pagpapaligo kay Jillian. Magkasimbulas lang si Luisco at si Marco. Mag-uutos na ako may bumaba sa bayan at bumili ng mga gamit na kailangan ni Marco. Sige ho, Nay Puring, kayo na ho ang bahala. Kung ako lang ihahayaan kong bumalik ng Victoria ng hubad ang lalaking yun. Di nag-iingat, di pa nag-iisip. Nag-drive ng ilang oras, hindi nagpahinga. Naglublob pa sa putik. Para siya babalik sa Victoria ng putikan. Napangiti si Nanay Puring. Ganyan-ganyan mag-alala si Carmelia noon sa mga trabahanteng hindi nag-iingat sa katawan. Hindi ho ako nag-aalala kay Marco. Naiinis ho ako, Nay. Nahuhulaan ko ng sa Jillian na nag-insist na magpunta sila sa palayan. Konsentidor na ama? Nakita niyo ba sila nang dumating? Dinaig pa ang naglublob na kalabaw sa dami ng putik. Masyado ka lang nasanay na hindi gumagala si Jillian, iha. Hindi mo siya gustong malagyan ng erikabok, kaya natural na ganyan ang reaksyon mo sa nangyari sa mag-ama. Malumaning nasabi ni Nanay Puring. Pero nakita mo naman kung gaano kasi ang anak mo, kahit puro na putik, hindi ba? Sa tingin ko ay pareho kayo ni Marco na ang lakad ay pasayahin ng bata. Yun nga lang magkaibang paraan ninyo. Natahimik si Shaira. Tama naman, si Nanay Puring. Pero hindi pa rin ni Shaira nagustuhan na nangyari. Marami namang paraan para maraming pasyalan sa Corazon nang hindi napapahamak si Jillian. Tinawag na ni Nanay Puring ang isa sa mga kasambahay. Pinakinggan na lang ni Shaira ang pagbibigay ng utos ng matanda sa kasambahay na pupunta sa bayan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.